mula sa mga tao at kumpanyang nagsimula ng FM broadcasting sa Pilipinas. Now they are back to make broadcast history once again. Broadcasting live from the heart of Catbalogan City. Heart of the city. This is MS FM. Mga kabugtuan, ayaw niyo pagsipyata pamati han amon mensahe han maupay nga suma. The Voice of Jerusalem, kada Domingo, alas 9, kotob alas 10 han aga. Dinghila ha estasyon, MSFM 105.3, The Voice of Jerusalem. Maupay nga aga iyong nga tanan dinhi sa Catbalogan City. Aniya na usab kami ang membro sa Jerusalem Iglesia sa Dios magpadayon sa among pagwali sa maayong balita sa gingharian sa Dios nga hapit na ipahalona dinhi sa yuta nga dumalahon sa idang anak nga mao si Ginoong Jesucristo kauban usab sa idang mga katawhan. Sa dili pa kami moadto sa amo nga pagtulunan nga dumalahon ni Brother Boy ang kasuguan may tungod sa kamanlampan mahinlo ug dili mahinlo. Mao kini ang topiko karon nga idang batbaton sa balaan nga kasulatan. Amo na ihatag ang pagampo kang Brother Berne. Magampo kita. Dalaygon kamahanan nga Dios. Ikaw mong Dios ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. O Dios ning dapit sa kabuntagon, ani kami sa mga tubangan. Nagahangyo kami kanimo amay nga hinaot ang mga pulong nga among isang yaw dinhi sa radio sa tanan niya makapatalinghog hinaot ihatag mo kanila ang langit nun nga kaaram nga din usab makasabot sila sa mensahe nga amo ipaabot nining kabuntagon hinaot amahan nga nining handol na ang panahon usahon nimo kami sa imong katawhan kun ano na may makatawhan nga imong pinili nining dapita amahan kanimo nagasangpit kami kay wala kami arang mahimo sa among kaugalingon ikaw mo nang tagian ni bisan pa kay matagusan mo na kinabuhi sa ang tanan kini among isalig madawat namong tubag ni uban sa pagmando sa ngalan ug gahom ni Jesucristo kon Yahshua HaMashiach ang Dios ni Abraham ni Isaac among gipasalamatan ug ginaday. Amen. Amen. O karon mga igsoon, kumusta kamong tanan? Mga kaigsuonan dinhi sa Region 8 Samar ug Leyte o bisan dito sa Mindanao sa Jinsan la Brother Aquino Pinida kang Brad Marcis Claro sa tanan nga mga kaigsuonan bisan ngadto sa Luzon sa Nabutas ngadto sa Pangasinan ug bisan pa dito sa Gawas sa nasod. Kamong tanan mga kaigsuonan, kumusta hinaot namo sa maadjong panglawas. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Paminaw mo karon sa among Sibya sa radyo. Ug karon ato na ihatag si Brother Boy Torres. Mapay nga aga mga kabugtuan dinhi ha Catbalogan ug sa tanan nga nakatune niya na radyo sa DYMS. Amon mga Facebook viewers mapay nga aga yung tanan. Og didalot sa Bohol nga pirmi na mo ni kalimtanan no pag great mapay nga aga yung mga kabugtuan diha Bohol aton mga ministro diha mga magdudumala iglesia. Mindanao ano dito ha tanan dapit ha Mindanao ha
dida ha Davao, ha Maragusan, dida ha inin Mati ano pagadian naton mga magdumala diha og didalot ha Surigao hip Pastor David Minil. Kumusta ka mo mga igsoon diha? Og didalot ha naton igsoon brother ano nga ada ha military hi brother Chris. Kumusta diha brother no Maguindanao? Ada ha parang nag-message siya sa last Sunday. Og didalot ha Manila, magandang umaga sa inyo mga kapatid ano. Kumusta kayo diyan? At nandito naman tayo ano sa binigyan tayo ng opportunity ng Panginoon para wali dito ha radyo. Aton pasalamatan mga kabugtuhan ang Dios sa ding aga haniya mga panalangin haton ilabinahan amon lat pagbiyahe ading iya kami gin pahirayohan mga disgrasya. Makabugtuhan na namon walihan last Sunday may tungod adtuhan iglesia sa Dios nga ada Hudiya. Damo man gud makabugtuhan ano mga grupo han tinuon na di ug gawas ni may da pa mga ngaran nga iglesia Dios. Damo ulat ini nga mga nagngaran han iglesia Dios. Ug dida ha Biblia kun aton basahon ang kasuratan nga moy atong kuhaan og mga pagtulunan, kamatuoran han pagtutdo. Igintuddohan na Biblia makabugtuhan nga itiglesia sa Dios nga tinuod ada Hudiya. Og ini nga kuan, ini nga mga iglesia Dios nga ada Hudiya nga among ginawatan nga usahin nga mga magwawali nga apostoles amo Apostol Pablo ang pili ang Ginoo para han pagwali ang atuhan mga hintil. Hiya nagtutdo hini mga kabugtuan nga ining iglesia Dios inin amin tinuod nga ada ha kasuratan nga ini nga mga tawo nga ada na hauna nga membro amon mga Hudiyo. Nga na ato pakibasa ko naman waray ang iglesia Dios waray. Sa Ato basa ang pagkutro. unang Tesalonika Oh. 2:14. Kay kamo mga kabugtuan nagsubad man kamo ha mga singbahan han Dios ha Hudiya nga kan Kristo Jesus kay nagantos man kamo hin sugad nga mga bagay tikang haiyo mga igkahimungto sugad man hira nagantos tikang ha mga Hudiyo. Dili ha Tagalog ang siring dili no. Sabi rito sa Tagalog, sapagat kayo mga kapatid ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. So itong iglesia Diyos pala na nasa Judea ay nasa kay Kristo. Diyan ko sa Bisaya Len. Uno Tesalonica 2:14. 2:14. Kay kamo mga igsuon na himong mga mag-aawat sa mga iglesia Hudiya nga iyahan Dios ug nga diha kang Kristo Jesus kay kamo nag-antos man usab sa samang mga butang gikan sa inyong mga katingalungsod maingon sa ilang ginaantos gikan sa mga Hudiyo. So makabutuan ini nga iglesia Dios ano nga iginsiring ni Apostol Pablo dida ha 1 Tesal nga 2:14. Ang mga membro ni haunang mga panahon amon mga Hudiyo. Amo nga nagtutdo hiya mag-awat kita didto han ini nga iglesia. Kay may dalat mga iglesia sa Dios mga kabugtuan nga natukod ha Amerika, natukod din ha Pilipinas. Iba-iba ang pagturunan nito. Amo nga Apostol Pablo usa nga kaibahan o kalainan hini nga iglesia sa Dios sa Hudiya. Nagtuman inihan mga balaod nga ginhatag ang Ginoo ngadtohan mga Israelhanon. Kay aton ibalik ang paagihan kataluwasan nga kay ano nga mga hintil nakaangbit man hini kataluwasan para ipakita naton nga ining iglesia sa Dios amot kaibahan hini tungod kay nagtuman inihan mga balaod ng Dios. Kitabad ang Roma 11 ug 12. Kay ano nga naabot nga niya kataluwasan ng mga hintil. Amo nga simiring Apostol Pablo kabugtuan nga mag-awat kita nga mga hintil ngadtohan iglesia Dios sa Judea.
Diri kita kay awat nga tuhan Iglesia Dios nga ada Amerika. O ano nga diin pa nga lugar nga iban ira pagturunan han Iglesia Dios nga siring ni Apostol Pablo kabugtuan di daha 1 Tesalonicenses 14. Roma 11:12. Oh, ato ni basa pagkatrabal. Niyan kon an ira pagkahulog amo an kamanggaran han kalibutan. Ngan an ira pagkawara may kamanggaran han mga hintil. Mati on ano pa good an ira mga kamanggaranon. 12. Dosi na. An 11. Ang 11. Oh. Busa na siring ako. Nan hipakdol bahira ha pagkatumba ipaharayo ini Dios. Kundi haira paghipakdol inabot an kaluwasan ha mga hintil. Base haira makaaghat hin pag iarabugho haira ngahaw. Oh. Mga kabugtuan, ano, kaya ano nga nakaabot ang katalwasan nga ni trason, ano trason din niya Biblia. Nga kita nga mga Amerikano, Pilipino o Inchik, balik kita nga to hiling ako ang verse. Kaya ano nga imabot ini nga katalwasan naton. Dili sa Tagalog ang sabi rito, ano. Sinasabi ko nga nangatisod kaya nila sila upang mga hulog. Huwag nawang mangyari. Datapwat sa pagkahulog nila ay dumating ang pagkaligtas sa mga hintil upang ipamungkahi sila sa pagpanibugho. Ngayon kung ang pagkahulog nga nila ay siyang kayamanan ng sanlibutan at ang pagkalugi nila ay siyang kayamanan ng mga hintil, gaano pa ang kapunuan nila? Makabugtuan, no? Mga kapatid, no? Sabi rito sa Biblia, bakit nakarating sa atin ang kaligtasan sa mga hintil? Dahil sa kanilang pagkahulog. Kung hindi man lang nahulog itong part ng isang parte ng mga Israelanon o diyo na ang dahilan dahil sa hindi sila naniwala kay Ginoong Hesus, wala silang panampalataya, kaya ang kaligtasan ay nakarating sa atin. Doon tayo nagkaroon ng chance na may kaligtasan. So ang turo ng Biblia, mga kapatid, ano, na pumasok tayo doon sa doon sa sambahayan ng Diyos. Brad, sa Bisaya ko, no? Nasing din usa mangutan ako, nang hipandol ba sila tungod ni ana napukan sila? Oh. Palayo ka na. Hinuon tungod sa ilang paglapas ang kaluwasan na iabot sa mga hintil. Oh, ang tungod sa ilang paglapas, ang rason nga nahiabot ang kaluwasan sa aton. Sige, Brad. Aron sa paghagit sa mga Israelhanon sa pagpangabugho. Oh. Ug kun ang ilang paglapas nahimong bahandi alang sa kalibutan. Ug kun ang ilang kaluwasan nahimong bahandi sa mga hintil. Oh. Daon sa kalabi pa kun ikapasig uli silang tanan. Oh. Itason ka bugtuan, no, sa Biblia, dirito namon totdo ni Apostol Pablo, adi taton gin adman nga ang kaluwasan nga iralaon ta sa mga Hudiyo nahiabot nga ni sa mga hintil sa aton mayada kita chance tungod sa ira pagkahulog, tungod sa ira dili pagkamatinuon kang Ginoong Hesus. Ikadto ko sa DCT, Brad, Daktaw DCT. Oh. Kundi kun an ibahan mga sanga nagkabanggi ngan ikaw nga ulibo nga ihalas nga itinugkop ka haira ngan nahaangbit ka haira mga gamot ngan han luga han ulibo. Oh. Dili sa Tagalog, sabi rito, no, mga kapatid, mga kaibigan, sabi sa Katagalog, datapwat kung ang ilang mga sangay nga bali at ikaw na isang ulibong ligaw. Itong ulibong ligaw, mga kapatid, tanda natin, mga hintil ito, ay isinanib ka sa kanila. Isinanib ka sa kanila. Saan tayo isinanib? Doon sa mga Hudyo. Doon sa sinabi ng Apostol Pablo na iglesia ng Diyos na nasa Judea. Iyon ang doon tayo isinanib, sabi rito. At ikaw ay naging kabahagi nila sa ugat ng katabaan ng punong ulibo. So naging bahagi tayo ng katabaan. Ano ba tong ugat na katabaan na sinasabi ng Apostol Pablo? Mamaya basahin natin mo ng Bisaya. Sino din Oh. Apan kon ang pipila ka mga sanga gipamutol ug ikaw nga salingsing sa ulibo nga ihalas gisumpay lamang diha sa ilang dapit
aron makaambit sa kabandianon sa kahoyng olibo. Oh. So, makabugtuan, no? Isa rin sa Biblia, kita nga mga hintil, isanib sa era, isumpay sa era, or grafting ba? Aron kita may kataluwasan, amo tot paagi ang ginsiring ni Apostol Pablo. Nga ada kita sanib dito sa Iglesia Dios nga ada sa Saudiya. Diri kita sanib ngadto sa Iglesia Dios nga ada sa Amerika. Kaiba tira pagturunan. Amo nga ni nga nasiring siya sa Efeso 2:19. Nga kita nga mga hintil, brad, dili na uno kita mga langyaw. Dili na kita mga dumuluong. 2:19. Oh, 2:19. Efeso. Busa diri na kamo mga dumuruong ngan mga umaagi kundi mga kahimungto han mga baraan Oh. ngan han panimalay han Dios. Oh. So, itong gising na Apostol Pablo, mga kapatid, ano nga, isanib kita sa sa kanila doon sa sambahayan ng Diyos sa Tagalog. Sabi dito sa Tagalog, kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalabay, kundi kayo yung mga kababayan na kasama ng mga banal at sambahayan ng Diyos. So, iyan ang nandiyan na? Episode 2. Sa kwan? Bisaya? Sige. 2:19. 2:19. So, iyan ang sabi ng Biblia, no, na kailangan ang mga hintil, sabi dito sa turo ni Apostol Pablo, hindi na mga taga-ibang lupa, kundi mga kababayan na at kasama ng mga banal. Bakit? Dahil idinugtong tayo sa sambahayan ng Diyos. Sige, Brad. Sa ini busa kamo karon dili na mga langyaw o mga dumuluong, kundili mga katagilungsod sa mga balaan o sa sakop sa panimalay sa Dios. Ayan. Sakop sa sambahayan ng Diyos. Ito nga panimalay sa Diyos, sa Tagalog, sambahayan ng Diyos. Ano ba itong sambahayan ng Diyos? Sa 1 Timoteo 3:15, Iglesia ng Diyos. So, ano to sa Apostol Pablo nga Iglesia ng Diyos sabi niya, adto kita awat. Nga diri na kita mga hintil, kundi sa lawas. Hindi kita sa lawas, pero sa espiritu, dili na. Sumala sa Roma 2:28-29. Sini ni Apostol Pablo, hindi na kayo sa Tagalog, hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo yung mga kababayan na kasama ng sambahayan ng Diyos. Kaya mga kapatid, isa na lang ang natin, isang balaod nga atong gisunod ang mga Hudiyo nga san mga hintil. So, amo nga Iglesia Diyos Saudiya nagbantay hini nga mga balaod, kapistahan nga igintotdo ang Biblia. Nga igintotdo latan Dios ngadtohan mga Israelhanon. Brad, pagibasa ko no hakuan. 1 Timoteo 3:15. Ito nga sambahayan ng Diyos. 1 Timoteo 3:15. Oo. Sa Biblia makabugtan, sambahayan ng Diyos. Ito nga sambahayan ng Diyos, Mao ang Iglesia sa Diyos. Dito sa Tagalog, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang malaman mo kung paano ang dapat ng mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos o sambahayan ng Diyos na siyang Iglesia sa Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Ito ang Iglesia sa Diyos na sinabi ni Apostol Pablo sa Judea, sambahayan ng Diyos. Hindi na tayo mga taga-ibang lupa. Bakit hindi tayo mga taga-ibang lupa? Sumanib tayo, umapi tayo. Pumunta tayo sa Iglesia Diyos sa Judea. Kaya isa na lang ang balaod. Nga may kapistahan, may tulumanon, estityots. Yan ang sinasabi sa Numeros. Sabi sa'yo ko na, Brad? Kasi din kung malangan man o galing ako, ikaw na balo na, unsaon sa paggawi diha sulod sa panimalay sa Dios, nga mao ang Iglesia sa Dios nga buhi, haligi, panalipod sa kamatuoran. Oh. So, itong nakabugtuan itong usa nga diferensya o kalainan sa ibang nga Iglesia Diyos. Kaya ini Iglesia Diyos sa Judea, nagbantay sa mga kapistahan, nagbantay sa na balaod, kasuguan. So, ibang nga Iglesia Diyos, waray sini magtuman. Waray di sila maaram nga Iglesia Diyos nga tinuod, nga sa Judea, usa na balaod. Dili sa ako na siring sa Tagalog. Sa kapisanan ay magkaroon ng isang palatuntunan sa inyo. Isang palatuntunan.
sa taga-ibang bayan na makikipamayan sa inyo. Isang palatuntunan magpakailanman sa buong panahon ng inyong mga lahi, kung paano kayo ay magiging gayon din ang taga-ibang bayan. Kung paano kayo ay magiging gayon din ang mga taga-ibang bayan. Sino itong taga-ibang bayan, mga kapatid? Ito na itong mga hintil na sinasabi rito. Anong sabi sa verse 16? Isang kautusan at isang ayos ay magkaroon sa inyo at sa taga-ibang bayan na nakikipamayan sa inyo. So, one law, one manner shall be for you and for the strangers that sojourned with you. So, usa na nagbalaod. Amo nga mga iglesia Dios nga ada sa Biblia, nga ada sa Judea, nga ang mga hintil sumanib, nakipag umapi sa iglesia ng Dios sa Judea, nagtuman ini mga kabugtuan hit kapistahan, balaod og tulumanon. Kay ada ito sa Biblia igintotdo ni Apostol Pablo. Brad, di sa waray? Waray ito siya? Sige daw. Para katirukan mag-usalaan kasuguanan. Oh, usalat kasuguanan. Para iyo ngan para dumuroong nga nahapit upod niyo. Oh. Usa nga kasuguanan nga dayon kabug-os niyo nga katulinan. Sugad nga kamo maamo man an humarapit hatubangan niyo ba. Disais. Mamay usa nga balaod ngan usa nga sugo para iyo ngan para dumuroong ngan hapit upod iyo. Oh. Hinini nga para iyo amon mga Hudiyo. Hinini nga dumuroong amon mga hintil. Maglain man at balaod. Sira iba ba't balaod? Nga saan mga hintil? Diri. Usa lang balaod ang isiring sa Biblia. So ang balaod nga gintuman han iglesia Dios sa Judea nga kapistahan, ang napulong nga sugo, ang pagkaon nga clean na food nga gisiring sa Biblia, usa ito hiya nga balaod nga gintuman han mga Hudiyo nga gintagan han balaod han Dios nga natuo kang Kristo. Diri lahat ang mga Hudiyo nga wala mo to, ang mga Parisiyo. So usa na balaod nga ginsiring sa Biblia, diri maglahi. Diri buti pasabot nga kasi itiba Brad nga ibang iglesia Dios ang balaod lahan na pulong nga sugon ira gintuman. Ang kapistahan maray naging uto dito nila nga kabalaoran. Pero itot duha kasuratan mga ang turo sa kasulatan mga kapatid na isa lang ang ating kautusan sa mga taga-ibang bayan. Ang ibig sabihin taga-ibang bayan mga Gentiles at sa inyo. Sino sa inyo? Ito nga mga Hudiyo. So amo to na aton gin share ha iyo mga kabugtuan para masabtan niyo nga ini nga mga balaod, wala ini mawara, diri ini kautusan ni Moises. Kita kay itibang nga rason para mo siring kaya ada nakita kang Kristo, ay nakita sa Israel. Diri sila maram ngit ada kang Kristo, ada ha Israel. Oh, kita ba? Galacia 3:29. 29, oh. Galacia 3:29 ba? Diretso. Ito nga mga nasiring nga ada kang Kristo. Ito na ada pa kang Kristo, wala magtuman ini nga balaod. Ngan kun kamo kan Kristo, hapag kamatuod mga katulinan kamo ni Abraham. Ayan. Ngan manurunod sugad hasaad. Ang siring nga Biblia mga kabugtuan, ada kang Kristo tuli ni Abraham. Israel tulin to ni Abraham. Butsig kung anong kintuman ni Abraham, brother, amulat ang tumanon han mga tao nga ada kang Kristo. Kay kun musiring kita nga ada kita kang Kristo, diri kita mutuman hangin tuman ni Abraham, diri ka mahimo kapartihan iya saad. Kaya mo siring ha Biblia. Ha 3:29. Bida ko ha Bisaya brad, ana? 3:29. Oo, ha Galacia. Sino? Kun kamo mga iya ni Kristo, nan kamo kaliwat ni Abraham, mga manununod sumala sa saad. Oh. Mga kabugtuhan, sino man yan ayat mo angkon nga ada kang Kristo. Musiring kita ada kita kang Kristo. Siring sa Biblia kabugtuhan, ang sabi ng Biblia, ang sabi sa Tagalog, at kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham, ang mga tagapagmana ayon sa pangako. So ang sabi sa Biblia mga kapatid, mga kaibigan, ang mga taong nag-aangkin na nasa kay Kristo sila, ang sabi ng Biblia, binhi sila ni Abraham.
paano ka naging binhi ni Abraham? Kung nasa kay Kristo ka, binhi ka ni Abraham. Ibig sabihin, kung ano naman ang tinupad ni Abraham, tinupad ng mga tao na nasa kay Kristo. Dire sa Genesis. Oh, sige na, brad. Teka muna, doon muna sa itong Roma chapter 11 verse 1. Kasi ang Israel, binhi ito siya ni Abraham, nga binigyan ng mga kautosan. Oh, tapos basahin natin mamaya, ano ba ang tinupad ni Abraham na kailangan tuparin ng mga tao na nasa kay Kristo? Kaya ang nasa kay Kristo, binhi man sila ni Abraham. Sa makatuwid, kung ano ang tinupad ni Abraham, ayun ang tuparin ng mga nasa kay Kristo. Oh. So ang Iglesia Diyos, kaya nasa kay Kristo, tumutupad ng kung ano ang tinupad ni Abraham. Pakibasa ko na ba sa Roma 11, 1. Busa nasiring ako, igin sikway ba han Diyos an iya katawhan? Oh, ang Israelita, Israelikoy ba? Ipaharayo ini han Diyos. Oh. Kay taga Israel man ako, ha katulinan ni Abraham, Oh. ha panon ni Benjamin. Oh. Ang binhi, ang nasa kay Kristo, binhi ni Abraham. Ang mga Israelita, binhi ni Abraham. Sa makatuwid, ang nasa kay Kristo, binhi rin yan ng Israel. Kaya binhi sila ni Abraham. So kung ano ang tinutupad ni Abraham, tinutupad ng Israel. Tinutupad ng mga taong nasa kay Kristo. Mga kaibigan, mga kapatid, iyon ang sinasabi sa Biblia. Dahil kung magsabi tayo na nasa kay Kristo, pero hindi naman natin tinutupad ang tinutupad ni Abraham, hindi tayo totoong nasa kay Kristo. Kasi ang totoong nasa kay Kristo, mga kaibigan, mga kapatid, tumutupad sa tinutupad ni Abraham. Dahil naging binhi ka ni Abraham dahil nasa ka kay Kristo. Iyon ang sabi sa Biblia. Brad, sa Bisaya? Busa, mangutan ako, gisalikway ba sa Dios ang iyang katawhan? Oh. Palayo ka na, kay ako usab Israelhanon, kaliwat ni Abraham, sakop sa banay ni Benjamin. Oh. So mga Iglesia Diyos, mga kabugtuan, nga na siring, Iglesia Diyos, adak ang Kristo, binhi iton siya ni Abraham. Kung binhi ka ni Abraham, tumutupad ka sa tinupad ni Abraham, sinusunod ni Abraham. Ano ba ang sinusunod ni Abraham? Punta tayo sa Genesis, Brad, 26:5. Dahil sinabi diyan kung ano ang tinutupad ni Abraham. Iyon ang mga tinutupad ng mga taong nasa kay Kristo. Iyon ang mga tinutupad ng iglesia na nasa kay Kristo. Ang tinutupad ni Abraham. Kaya siya naging binhi ni Abraham. Sige, Brad, pakibasa ko, no? Tungod kay hi Abraham nagsugot han akon tingog. Oh. Ano si Abraham? Anong gisugot niya? Tingog. Tingog. Sunod. Ngan nagtipig han akon katungdanan. Oh. Ngan akon mga sugo. Mga sugo. Ngan akon mga kasuguanan. Kasuguanan. Ngan akon mga balaod. Balaod. So ito ang sunod ni Abraham, mga kabugtuan, nga mga ginsunod luwat sa mga tao nga adak ang Kristo o sa iglesia nga naa kay Kristo. So kung iti mo iglesia Diyos, waray magsunod siton, diri ang tinuod nga iglesia Diyos. Kung waray ka magtuman sini nga sunod ni Abraham, ano sini sa Tagalog? Sabi sa Tagalog, mga kapatid, ano? Sapagkat sinusunod ni Abraham ang aking tinig at ginaganap ang aking bilin, ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan, itong statutes, ang kapistahan na, at ang aking mga kautusan. Sabi sa English, because that Abraham obeyed my voice and kept my charge, my commandments and my statutes and my laws. So ito naging sunod ni Abraham. So ang mga tao o ang iglesia nga adak ang Kristo, muangkong kita nga adak ang Kristo, ginsunod nato nan ginsunod ni Abraham. Kay sabi ni Apostol Pablo, ang adak ang Kristo, kung kayo nasa kay Kristo, binhi kayo ni Abraham. So paano tayo naging binhi ni Abraham? Kung ano ang sinunod ni Abraham, sinunod din natin para maging binhi tayo ni Abraham. Sa Bisaya ko, Brad. Sige din, kay nagpataling hog si Abraham sa akong tingog ug gibantayan niya ang akong mga tulumanon, ang akong mga sugo, ang akong mga pamatasan ug ang akong mga balaod. So napakaliwanag, mga kaibigan, mga kapatid, sa mga taong nagsasabing sila ay nasa kay Kristo. Kung totoo kayong nasa kay Kristo, mga kapatid,
kailangan natin sundin ang sinunod ni Abraham. Kailangan natin tuparin ang tinupad ni Abraham. Bakit? Ang sabi ni Apostol Pablo, ang mga taong nasa kay Kristo ay naging binhi sila ni Abraham. So sa mga iglesia Diyos na hindi tumutupad sa tinutupad ni Abraham, hindi yan totoong iglesia Diyos nga naa kay Kristo. Kaya ang totoong iglesia Diyos nga naa kay Kristo, naging binhi sila ni Abraham dahil tumutupad sila sa tinutupad ni Abraham. Anong tinutupad ni Abraham? Ang sabi rito, mga utos, may commandments, may statutes, and may laws. So, iyan ang tinutupad, mga kaibigan, mga kapatid, ni Abraham, na tinutupad naman ng mga taong nasa kay Kristo. So, iyan ang sabi ng Biblia. Hindi yan amin interpretations. Binasa namin ayon sa sulat ni Apostol Pablo sa mga umaangkin na sila ay nasa kay Kristo. So, yun ang kapatid, ang turo ng Biblia. Ngayon naman, binasa mo na, Waray? Ngayon naman, titingnan natin ang mga balaod, usang nga balaod, maliban doon sa statutes na sinasabi natin palatuntunan. Ano ba itong balaod nga tinutupad ni Abraham? Tingnan natin sa sa Leviticus. Laws, natin tingnan yan, laws. Chapter 11. Verse 46, ano ba? Kasi yun ang tinutupad ni Abraham, sabi, statutes, commandments, and laws. Anong laws ito sa sinasabi rito? Ano bang kautusan na sinasabi rito? 11. Ulitin natin muna ang pagsabi rito sa 26:5. Sabi rito, aking tinutupad, sinusunod ni Abraham ang aking mga utos, may commandments, aking palatuntunan, statutes, at ang aking mga kautusan, and my laws. Sino may sabi rito? Hindi si Moises, mga kapatid. Kasi yung pagkaintindi nila, kay Moises kautusan yan. Hindi yan sa Diyos. Pero sabi rito, aking. Ibig sabihin, ang Diyos ang nagsabi rito. Basahin mo, Brad. Ang 11:46. 11:46. Ano bang kautusan ito na sinasabi? Sinasabi doon sa kuwan, tinutupad ni Abraham. Itong alos. Amo ini an balaod, mahatungod han mananap, ngan han tamsi, ngan han nga tanan nga buhi nga binuhat, nga nagkikiwa ha mga tubig, ngan han nga tanan nga mananap, nga nagkakamang hatuna. 47. 47. Ha paghimo han kalainan, han mahugaw, han ngan han malinis. Mahugaw nga sa malinis. Ngan ha Ngansan mga? ngan ha but nga han buhi nga binuhat, nga makakaon, ngan han buhi nga binuhat, nga diri makakaon. So, may balaod makabugtuan naging sunod ni Abraham. May tungod sa pagkaon nga mahugaw nga sin pagkaon nga mahinlo. Nga diri ipakaon ng Ginoo. Usahan mga balaod naging sunod niya. Ginsunod inihan mga tao nga adak ang Kristo. Kaya na ang mga anak ang Kristo, binhi sila ni Abraham. Ginisunod ini nga mga balaod gyapon. Dili sa Tagalog ang sabi rito, ito ang kautusan tungkol sa mga hayop at sa ibon at sa lahat na may buhay na gumagalaw sa tubig at sa lahat ng nilikha na umuusad sa ibabaw ng lupa, upang lagyan ninyo ng pagkakaiba at karumal-dumal at ang malinis at ang may buhay na makakain at ang may buhay na hindi makakain. Ano sabi sa Biblia? Kautusan ng pagkain na karumal-dumal at hindi karumal-dumal. Sa Bisaya ko na, Brad? Yan na siya rin. Kini mao ang balaod sa mga mananap og sa mga langgam og sa tanan nga buhi nga nagalihok sa mga tubig og sa tanan nga mananap nga nagakamang ibabaw sa yuta. Sa pagbuhat og kalainan sa taliwala sa mahugaw og mahinlo og sa taliwala sa mananap nga buhi nga arang makaon
ug ang mga mananap nga buhi nga dili arang makaon. So may na gintutdo kabugtuan itatong gitad man adi. May tungod hini ang balaod naging sunod ni Abraham nga sumalahan iba mo sinihira nga waray na ito nga balaod. Dito na ito hadaan nga togon ang panahon ni Kristo, waray na ito nga balaod. Pero ang siring na sa Biblia kabugtuan at gimbasa an ada kang Kristo mga binhi sila ni Abraham. Tigam ni makabugtuan it Galacia sing Apostol Pablo. Ang binhi ni Abraham mga dada kang Kristo. Ang mga tao nga na kang Kristo, mga binhi sila ni Abraham. Kung naging binhi sila ni Abraham dahil sa sinusunod nila, tinutupad nila ang sinunod ni Abraham. Anong sinunod ni Abraham? Commandments, statutes, and laws. So ano nga balaod? Usa nga balaod nagintot do ang Biblia ang pagkaon han mahinlo umahog clean foods nga sin unclean. Mahugaw og mahinlo. Balaod dito ya. Siring kuan English. This is the law of the beast and of the fowl and of every living creature that moveth in the waters and of every creature that creepeth upon the earth, to make a difference between the unclean and the clean, between the unclean and unclean, mahugaw nga sin mahinlo, and between the beast that may be eaten and the beast that may not be eaten. Pagkaon nga dili angay kaunon og ang mananapluwat nga angay kaunon. So balaod dito niya nga ginsunod ni Abraham. So musin sila wala na ito nga balaod pero siya rin Biblia ang mga ada kang Kristo binhi ni Abraham. Kung binhi ka ni Abraham ginsunod wat nimo kabugtuan ang ginsunod ni Abraham nga balaod. Amot siya rin Biblia. Dito kalugaringon na amon nga interpretation gintutdo ito ng kasuratan. Musin rin sila brad ang argumento. Ginlinisan na ini nga mga pagkaon. Ginkuha na, ginhinluan na. Aton kitaon it verse nga era argumento nga ginhinluan na ini. Habuhat chapter 10. Pakibasa ko brad. Verse 9 to 17. Oh. Kay amo itira siring nga ito nga pagkaon nga didahandaan nga togon waray na ito nga balaod ginkuha na ito kay ginhinluan na. Mga kabugtuan ito nga mga rason diri ito tinuod nga linisan na ini nga mga mabutang nga gin siring ang Biblia nga pagkaon nga mahugaw gin balaan na iniya. Kita itira mga kitaon naton it bersikulo nga rason nira nga tinuod ba ito nga rason nga kun diri sumala itira la pag-interpret. Sige Brad. Jes 11 nga to sa Oh. 13. 17. 17. 9. Oh, 9. Oh. Yan na han pagkabuwas han may ikaunom na an oras naglilinakat hira ngan tikaharani habungto he Pedro sinakangat to ha bubong ha pagampo. Oh. Yes. 10. Ngan hiya ginutom hinduro nga karuyag kumaon. Kundi han nag-aandam pahira sinakob haiya in pagkalimot hin buot hin usa kadali. Ngan hiya nakakita nga an langit nabuksan. Oh. Ngan nagtiti kaubos in usa nga surudlan sugad hin halapad nga taklap Gikan diin. gikan na langit. Gikan na langit. Nga tinunton haupat nga palwis ngadto hatuna. Nga nakadtoan nga tanan nga kamanampan Oh. nga tagupat ang tiil. Ngan mga nagkakamang hatuna. Ngan mga katamsihan halangit. Oh. Ngan inabot haiya intingog buhat Pedro pag-ihaw ngan kumaon Oh. o kaon. Kaon. Oh, kundi hi Pedro siniring ayaw god Ginoo kay waray pagod ako kumaon hin bisan ano nga malamire ngan bastos. Oh, ano ba? Pagunta na. Wala na ba ito nga pagbalao ng pagkaon han malamiri da no? Nga bastos? Malamiri. Ginwara na ba ito nga pagkaon?
waray pa. Kaya ano sing ni Pedro? Ano ba to niya? Kay waray pagod ako kumaon hinbisan ano nga malamiri ngan Malamiri. bastos. Oh, so waray pa ito nga balaod kay aton ebidensya, aton prueba nga apostoles, ang mga apostoles si Pedro, waray pa hira kumaonhan mga gindiri nga pagkaon dito handaan nga tugon. Ini nga mga mahugaw. Waray pa hira kumaon. So buti pa sabot aplikado pa ini. Hira panahon hantod ang atong panahon. O sige ba tuloy. 15. Oh, 15. Ngan ang tingog inabot liwat haiya ha ikaduha. Oh. Ayaw pagngarani nga bastos an mga butang nga ginlinisan han Dios. Oh. Ngan nakatulo ini hinabo ngan hakadagmitan an surudlan ginbayaw ngadto ha langit. Oh. 17. 17. Ngan han alang hi Pedro ha iya ngahaw sakob kun ano an kahulugan han bisyon nga iya kinita. Iini nagkaabot an mga tawo nga sinugo ni Cornelio han pag pinamiling han balay ni Simon nga nagkatukdaw hatubangan han ganghaan. Okay, Brad. Sige, Brad, no? Verse 9 nagsuot. Oh. Sa Bisaya. Sa sunod nga adlaw sa naglakaw pa sila og nahipandol na sa nagkahiduol na ang sa lungsod, si Pedro misaka sa atop sa balay sa may kaudtuhon aron sa pagampo. Oh. Og siya mibatig dakong kagutom og nangandoy nga makaon. Apan samtang na naghikay pa sila niini, siya gipanawan og iyang nakita ang langit nga inablihan og ang usa ka butang nga kanaog nga ingon sa usa ka dakong habol nga pinaagi sa upat niini ka mga kanto nga hingkit-an kini gitunton paingon sa yuta. Sa sulod nini diha ang tanan matang sa mananap nga matag upat og tiil og sa matag og sa mga nanag saguyod sa yuta og sa mga langgam sa kalangitan. Og miabot kaniya ang usa ka tingog nga nagaingon, tumindog ka, Pedro, pag-ihaw og kumaon ka. Apan si Pedro miingon, dili ko, Ginoo, kay wala pa gayud ako'y nagakaon og dili binalaan og mga mahugaw. So pa siya kaon. Ug ang tingog miabot kaniya pag-usab sa kaduha nga nag-ingon, ayaw paghinginli, dili binalaan ang mga butang nga nahinluan na sa Dios. Og kini nahitabo sa makatulo og sa kalit kadto gibira ngadto sa langit. 17. Og samtang si Pedro nalibog pa sa iyang hunahuna kung unsa ka ang kahulugan niadtong panan-awon nga iyang nakita. Tanawa ang mga tawo nga gisugo ni Cornelio nagtindog sa pultahan sa gawas, tapos nila masusi kung diin ang balay ni Simon. Tutob di city lang. Okay. So, mga kapatid, iyon mga verse na ginamit nila, no, na sabi nila nung tanggihan, nung tanggihan ni Apostol Pedro ang pagkain ng ipinakita sa kanya na mga hayop galing sa langit. Sabi nila, ang sabi ni Pedro, ang sabi ng Panginoon na huwag mong, sabi nito, no, sa Tagalog, datapot sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanman ay hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. At muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawa, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi.
So ang yun ang ano nila, yun ang argumento nila na yung mga pagkain na yun inalis na dahil sabi ng Panginoon, nilinis na ng Diyos. Mga kapatid, no, ulitin natin, itong verse na to ay hindi ito literal. Si Pedro, sabi niya sa verse 17, sabi sa 17, no, samantalang natitilihang totoo si Pedro sa kanyang sarili, kung ano ang kahulugan ng pangitaing kanyang nakita. Vision at itong ipakita sa iya. Namaran nung siya, ano ba't kahulugan sa ito nga? Ipakaon naman ang kuhan, ang gipakita sa kamanap. Nga diri man ito makaon. Kasi nga, nismiri nga, makabugtuhan ano nga, waray pa ako ginkaon nga mahugaw. Panginoon, siring niya. So, namaran nung siya, ano ba't kahulugan sa ito nga pananaon? Kaya waray literal makabugtuhan, nga manap, nga at sa langit. Nga siring nga malinis na. Waray literal ito nga mananap. Di nila sa kalibutan it may mananap. Ano man ang kahulungan sa to? Nga pananaon. Adto sa 28. Oo. Ngan hiya siniring haira. Kamu nga haw maaram nga diri angay hausa nga Hudiyo an pagtampo o pagtigog hausa nga dumuroong. Kundi ang Dios nagpahayag haakon nga diri ako mangaran hausa ka tawo nga malamire ngan bastos. Oo. So, ang kahulugan nga ito sadto mga kabugtuan nga panahon ngaging pakita han Ginoo ngadto kang Pedro. Mga tao adto nga mga hintil. Kay para sa era may dabalaod han mga Hudiyo nga diri sila pwede uro-urusa, makigsandurot han mga Hudiyo ini nga mga hintil. So ginpakitahan Dios ngadtohan Apostol Pedro nga diri na niya waray na separation, waray na kalainan han Hudiyo ngadto na hintil. Pwede na sila makigsaro-saro. Amo gisin nga ini nga marumi, ini nga karumaldumal, amin ini nga mga tao nga ginsiring ni Apostol ni dito ginsiring ni Ginoong Hesus nga ayaw hinganli. Ang dumuling dumating ang tinig na sabi, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. Ang ibig sabihin noon, ini nga mga hintil, ayaw na nga mahugaw ini. Mga tao ang karugsingon, diri ka literal ato nga mananap, nga gikan sa langit, okay na ankuhan, mga mananap, nga pwede na ito kaunon, kay ginlinisan na. Amo ito era argumento mga kabugtuan. Ang era interpretation sini nga kuhan nga verse, nga ginkuha na ankuhan, kahugaw sa mga mananap, nga diri ipakaon. So, mga kabugtuan, sayop ito nga pag-interpret. Kahit Biblia, ito nga kuhan, nga ginpakita sa iya nga mga mananampan, mga kapatid, no? Itong mga hayop na pinakita sa kanya, vision adto sa pananawon nga namalandong siya, ano bang kahulugan sa itong kuhan nga vision? Oo. So, ang kahulugan pala noon, ang ibig sabihin na kuhan, itinuro lang Biblia na mga tao adto nga hindi na wala na bawal sa kanila, no? Ang kautosan na bawal sa kanila makipagkaibigan sa mga Hudyo, kinuha yung nakautosan. Ibig sabihin, pwede na sila makipagkaibigan doon sa mga hintil, ay mga Hudiyo. So, yun ang ibig sabihin ng kuhan, ng nilinis na ng Diyos, ang huwag mong ipalagay na marumi. Mga kaibigan, mga kapatid, ang pagkain ng marumi, nanatili pa yan. Kasi sabi ni Apostol Pedro, wala pa akong kinain, Panginoon, na karumal-dumal at marumi. Ayun ang sabi niya sa 14. Binasa mo na yung that? Oo. Tapos ano? So, amot siring ha Biblia kabugtuan. Anira argumento nga ginkuha na ini nga kung balaod tungod kay ginlinisan na dinhi sa buhat Diyos. Diri amo mga bugtuan tira pag-interpret. Sayop ito siya nga pag-interpret nga tira sa verse 15 nga gisiring nga sa Tagalog nga nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. Ang marumi, ang ibig sabihin doon mga kapatid, mga tao ito, hindi mga literal nga hayop. Kaya walang literal na hayop doon sa langit. Vision adto, pangitain adto, damgo adto nga ang Biblia rin ang nagbigay ng kahulugan. Ang Biblia rin ang nagsabi ng meaning doon sa vision na ipinakita kay Pedro, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi tayo ang magbigay ng interpretation. Ang Biblia nagbigay ng interpretation. Ano ba ang kahulugan ng vision na ipinakita kay Pedro? Ang sabi ng Biblia, mga tao yon na huwag mong sabihin ng marumi. Hindi yun mga literal na hayop, mga kaibigan. So, yun ang mga argumento nila na wala, inalis na yung pagkain na yan.
ng marumi at saka malinis. Wala lang balaod, wala nang kautusan. Mga kaibigan, mga kapatid, ang sabi sa Biblia, si Apostol Pedro, ang mga apostoles, kailanman ay hindi ang balaod na yun doon sa daan nga tugon. Aplikado pa doon sa bagong tugon. Yung mga apostoles, hindi sila kumakain ng marumi. Ibig sabihin, sinunod pa nila ang kautosan na yun. Iyon ang sabi ni Apostol Pedro sa Buhat 10, Kapitulo 14, na sabi niya, ulitin natin, Verse 14. kailanman, Panginoon, hindi ako kumakain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Nandiyan pa ba ini nga balaod? Ada pa ba ini nga balaod, brother? Ada pa. Ano ito binisang ada pa ini nga balaod? Si Apostol Pedro nagsiring, waray pa ako kumaon sa Bisaya, waray ako kumaon sin kailanman ng marumi at karumal-dumal. So ada pa ini nga balaod. At ginsiring nira kapugtuan sa 15 nga ginlinisan na ini nga mga butang o tronaton, diri adto siya literal kay si Apostol Pedro na malandong kung ano ang kahulugan sadto nga pangitain. Ang kahulugan na ang verse 28 ang nagbigay ng meaning sa kanyang vision. Brad, doon naman tayo sa ibang version nila. Anong doon sa 1 Timoteo tayo. Oo. Mayroon pa tayo sa Mateo muna, 15. Iyo. Oh. Mateo 15, versikulo 2 muna, tapos 17, 18, 19, 20. Kasi yon ang mga sinasabi nila ng mga bersikulo sa Biblia na pinakain na yan, Brad. Wala na yung kautosan na yan. 15. Oh, sabi niya. Tingnan mo tayo yung 15. Kay ano nga naglalaris an imo mga tinunan han mga surumatanon han mga katigurangan Oh. kay diri hira nan huhunaw han ira mga kamot kun nangangaon hira tinapay. Sa ito nga panahon, nga, ito nga sitwasyon, Brad, anon ginbuhat sa mga tinunan, nangaon sila sin waray. Hunaw. Oh, hunaw. Dili sa Bisaya o sa Tagalog, sa Bisaya ano, Brad? Ada? Verse 2? Ngano bang lapason man ang imong mga tinunan ang kalagdaan nga kabilin-bilin sa mga katigulanan kay inig pangaon dili sila manghunaw sa ilang mga kamot. So anong balaod sa mga katigulangan? Anong balaod ba nito? Nga og sa mangaon, manghunawanay. So ginkuan nila, gin-question nato, kaya ano ba kuno yung mga tinunan? Mangaon man sinuwaray hunaw-hunaw, pero okay nito siya sa kuan, sa kumbaga sa pagkaon na do nga kuan, okay ito nga balaod. Pero sa itong mga sitwasyon, ang mga apostoles nangaon sinuwaray hunaw-hunaw. So gin-question nila sa mga parisiyo. Gani kita sa argumento, Brad. Sa kuan, D-City. City. Oh, Laktaw. Waray ba kamo sumabot nga bisan ano nga sumulod haba ba naagi hatian. Amo ta na ba to ni Kristo? Kay wala man sila manunaw. Nga nangaon, amo na ba to niya? Sige, padayon. Nga Waray ba kamo sumabot nga bisan ano nga sumulod haba ba naagi hatian. oh, pagkaon nila kay raman hunaw, amo to ba to niya? Ngan Oh. ili na labog hagawa hatago nga dapit. Oh, 19. Itin an Ano ibasa nimo? 17 na to. Oh, sige. 18. Kundi ang mga bagay nga nagawa haba ba nagawa hakasing-kasing Oh. ngan hira nakakalamiri hantawo. Oh. Kay tikang hakasing-kasing nagawas an magraot nga mga huna-huna, mga pagpatay ha isig katawo, mga pagkighilawas, mga panlibog, Oh. mga pangawat, mga buwa, nga pagtistigo, mga pagpakaalo. 20. Ini amo ang mga bagay nga nakaglamiri Oh. hantawo. Oh. Ano pa nakalamiri Kundi, yung tao? Sige, sige, Ang 20. pagkaon nga diri maghunaw, Oh. diri nakaglamiri Lamiri ang tao. So, amit argumento, Brad, Oo. nga pwede na kay diri to makalamiri. Init makalamiri. Tinuod ito nga gawasan pagkaon nga makahimuhan makalamiri ang tao. May na pa makalamiri gintudlo ang Biblia. Anong ini nga makalamiri? Amo nagisiring. Bisaya ko na, Brad. Wala ba ninyo palandunga nga bisan unsay magasulod sa baba moagi lamang sulod sa tiyan ug unya
igait sa rasa gawas. Apan ang magagula sa baba anhagikan sa kasing-kasing ug mo kini ang makapahugaw sa tawo. Oh. Kay gikan sa kasing-kasing nagagula ang dautan hunahuna, pagbuno, panapaw, pakigilawas, pangawat, pagsaksig bakak, panulti sa pagbuling sa dungog. Mao kini ang makapahugaw sa tawo. Apan ang pagkaon walay panghunaw sa kamot dili makahugaw sa tawo. Ano na una nila makabugtungan nga ang pagkaon sa to nira sa mga apostolis, mga kababuyan na do, mga maghugaw adto. Nga amo siya dili to makapahugaw kay muga mo sulod leton. Amo nira baga pag-isip nga adto nga kaon nira mga apostolis, mga maghugaw adto nga baboy, ano wat mahugaw brad? Mga alimango. Pero ang iragin himo nga issue andintohan pinahan buhat nga vision. Oo. Pero kung kumpara naton ngadto kita hiton suguhit Dios nga nato nga vision lang nga nakita ni Pedro. Layo ra. Layo la. Harayo la. Oh. Samtang an ditohan libite ko nga pagkaon nga gindirihan Dios nga gipapakaon ng tao nga mahinlo. Kanan surat adton Dios. Samtang din Pedro Tanaw. Nangiragi siya nga gilinisan na vision lang to. Oh. Harayo lang duro. So inilat nga ginbasa naton di hakuan ha Mateo. Tama ito hiya mga kapatid, ano? Tama ito hiya nga makaparumi. Ano bang makaparumi rito? Sabi rito sa Tagalog sabi, hindi ba ninyo nalalaman na ang anumang pumasok sa bibig ay tumutukoy sa tiyan at ilalabas sa daan ng dumi? 18. Datapot ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso nang galing at siyang nakakahawa sa tao. 19. Sapagkat sa puso nang galing ang masamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamusong. Ito ang mga bagay na nakahawa sa tao. Datapot ang kumain na hindi maghugas ng mga kamay ay hindi makahahawa sa tao. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, totoo ito na itong nanggaling sa puso na masamang pag-iisip, mga pagpatay, pangalunya ay nakapahugaw sa tao. Tinuod to siya. Pero diri ibig sabihin nga ini nga mga kaon nira mga maghugaw ini nga amot diri na makapahugaw. Hawa ini nga sitwasyon din ni mga kabugtuan kay question din ni ang pagkaon ini nga diri nan hunaw. Kung kita mo nimon 20 na siring. Ito ang mga bagay na nakahawa sa tao, nakapahugaw sa tao ano man. Datapwat ang kumaing hindi maghugas ng mga kamay ay hindi makakahawa sa tao, makapahugaw sa tao. So paghugas ang karugsig sa to diri kay nangaon sila sa mga maghugaw nga kumaon sila igawas la. Diri amo ton sitwasyon didto. Ang sitwasyon didto mga kabugtuan, ang mga apostolis na ngaon, diri kay niraging kaon mga maghugaw adto, kundi nagkaon sila nga waray maghugas ang kamot. Amot iya ibig sabihin dito sa verse 2. Sabi nga rito, bakit ang inyong mga alagad nagsisilabag sa salisaling sabi ng matatanda? Sapagkat hindi sila nang hugas ng kanilang mga kamay pagka nagsikain sila ng tinapay. So ang issue doon, hindi kumakain ang mga apostolis na mga marumi. Ang issue doon mga kapatid, na nagsikain sila ng tinapay na hindi naghugas ng kamay. Tapos ang sagot ni Ginoong Hesus, ang pumasok sa sa tiyan, ilabas lang. Ang makapahugaw sa tao, amo itong adi sa puso. Tinuod ito siya nga makapahugaw gyap sa tao. Itong adi sa puso. Nga mga pakiapid, pagnanakaw, pagsabi ng di katotohanan. Yun ang isa yan sa makapahugaw sa tao. Pero ang sinasabi nito na nila na ginkuha na ini nga mga balaod, wala ito kuha mga bugtuan. Kahit butsig nung dida nga sitwasyon na ginkuha dida nga ang mga apostolis mga bugtuan nangaon sila sin waray maghugas ng kamay. Amo nga na similing sa 20 nga ang mga bagay na nakahawa sa tao datapwat ang kumain ng hindi maghugas ng mga kamay ay hindi makapahawa sa tao. Makahawa sa tao o makapahugaw sa tao. Gibasa niyo ang kuan? Ang waray? Oh, mana. So, ano ito makabugtuan at rason nira, no, nga
Gingkuhan to nga balaod kay diri ton makapahugaw sa tao, ada makapahugaw sa tao, ada sa kasing-kasing. Tinuod ito nga mga ginsiring nga Biblia kabugtuan nga ada sulod sa kasing-kasing makapahugaw liwat sa tao. Gawas san pagkaon nga ginsiring nga Biblia nga makapahugaw liwat sa tao. Kaya na ginsiring babdakuan ha 2 Corinto 6:17. Literal ini nga pagkuan, diri ini nga ada sulod. Ada 2 Corinto 6:17. Ang ginsiring na Apostol Pablo. Kita ko na Brad. 2 Corinto 6:17. Literal na ni siya nga makapahugaw. Ato ang spiritual ito nga makapahugaw. Nga ali sa sulod. Corinto 6, Oh. 17. Oh. Busa gumawa ngan bumulag kamo tika nga ira siring han Ginoo. Ngan diri kamo dumuot hin mahugaw nga bagay Oh. ngan kakarawaton ko kamo. Oh. Dili sa ko ano sa Tagalog sabi. Kaya nga magsialis kayo sa kanila. Anong sabi ba? Magsialis. Bumulag Oh, bumulag kita. tika nga ira. Oh. At magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. Sumunod, ano sabi niya? Huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Hipuin ba natin ng kuhan asa yung paglabas ng salita? Hindi. Iba naman itong sinasabing makaparumi ng tao. Hipuin mo. Ano bang makaparumi sa paghipo? Ay yung mga pagkain na sinasabi doon sa Leviticus. Oh, maliban doon sa pagkain sa Leviticus na makaparumi sa tao, mayroon pang isang makaparumi sa tao. Ano bang makaparumi sa tao maliban doon? Yung sinasabi doon sa Mateo 15 na galing sa puso. Yung pagsisinungaling, yung magsabi ka ng hindi totoo o magsabi ka na magsalita ka ng masama, iyon ay makaparumi rin sa tao. Maliban doon, mayroong makaparumi sa tao na sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinto na sabi dito sabi dito sa kanya, huwag kang kayo magsihipo ng mga bagay na marumi. Sa Corinto? Oh, 2 Bisaya. Corinto 6 17. Busa manggula kamo gikan kanila. Oh. Ug magpalain kamo gikan kanila nagaingon ang Ginoo. Ug ayaw na kamo paghikap ug mahugaw. Unya pagahinangpon ko kamo. Oh. So, mga kapatid, no, mga kabugtuan, tudlo ini ha Biblia. Diri namon gin pag-interpret la. Amon lagin explain ano? Gin-explain la namon ha iyo mga meaning han verse sa Biblia. Para diri maglibog ka mo, nga diri magsumpaki Biblia. Kaya waray Biblia diri nagsumpaki mga kabugtukan, diri nag-away mga bersikulo sa Biblia. Kuan la itong pag-interpret sa Biblia. Ibang mga tao amo usay magbasa kan ibang bersikulo baga nagsumpaki hira tungod pagsabot. Pero Biblia kabugtuan diri to hiya nagsumpaki. Ngani didto pa tong balaod ha ko ang brad no? Una pa. Una pa Genesis kita brad. Sa Genesis ang sulti sa Ginoo sa kapitulo 7 ngan Hiyuba nagsiring hakan Noe sumulod ka ha arka ngan an nga tanan nga imo panimalay kahingkit-an ko ikaw nga matadong ha atubangan ko dida hini nga katulinan an ha imo magkuha ka ha nga tanan nga malinis nga mananap hinpito ngan pito lalaki ngan babaye ngan han mga mananap nga diri maglinis duha an laki ngan an baye sugad man an mga tamsi han mga langit pito ngan pito lalaki ngan babaye basi makabuhi hin katulinan habawbaw han bugos nga tuna. Okay. So, mga bugtuan, no, inin gibasa namon nga ito nga balaod didapahan panahon ni Noe. So, Naay malinis. Mahugaw nga sin malinis. Mga bugtuan inin amon ipadayon ini sunod nga Domingo tungod kay adi na kami na pansit oras. Hinaot otro namon mga bugtuan ano ang balaod han gisiring nga gintuman ni Abraham, no? Ang mga tao nga ada kang Kristo o ang iglesia sa Dios nga ada kang Kristo nagtumanhan anong balaod ang gituman ni Abraham kapistahan
inin commandments nga san laws. Adi ta atong gintats mga kabugtuan an balaod. Balaod ini nga gisunod ni Abraham nga simbiri nga Biblia kung ada kamo kang Kristo kaliwat kamo ni Abraham og sumusunod sumala san saad. So kung sumusunod kita san saad, ada kita kang Kristo. Kung ada kita kang Kristo, sumunod kita san ginsunod ni Abraham ang mga balaod. So ini daw pa tang best dili mga kabugtuan ini nasunod amo ni padayon nga ano ka importante nga sundon naton ini nga mga balaod para han aton katalwasan. Hinaot ang Dios magupod aton ading aga sa mga namati, salamat sa mga namati ha radyo ug ha Facebook. Mao pay nga utonawon mo pay nga aga hayong tanan, Brad. Magampo ta sa pagtapos. Dalaygon og mahimayaw ng mga Dios nga nakausuktasan sa mga langit. Ginoo, nagapasalamat kami kanimo sa mga pulong nimo sa balang kasulatan nga among gisangyaw. Hinaot tagaan nimo luna sa mga panumduman sa tanan nga nakapatalinghog nga kadtong mga pulong nimo nga among gibasa sa balang kasulatan mao kadto ang mugiya kanila nga sila mosunod sa imong mga kasuguan. Ginoo, samtang usab kami mo pauli sa among Pinoyanan, giyahay kami ubani kami sa salakyanan sa dalan nga among pagagian, ilikay mo kami sa tanang bulok sa mga katalagman. Amen. Panangata kami sa among mga Pinoyanan nga luwas sa tanang katalagman. O sa gihapon kining tanan nga among gipangayo, kini among gilawman nga madawat pinaagi sa ngalan sa imong anak Ginoong Hesus Kristo among manluwas. Amen. Amen. Amen.